Good day po, sir. Ito na po sa may installation po namin sa may Ubuntu Linux operating system. Then, first is open the Oracle. Then, click the new. Then, naglagay lang po ako dito ng file name na Ubuntu. Then, click mo lang po is yung sa may other. Then, lumabas na po dyan yung sa may create po natin na Ubuntu. Then, open the file. Then, okay naman po din. So, skip na lang po natin yan. And then, click next. Then, makikita naman po siya sa may hardware is okay naman po siya. Then click the button next. Then, click next lang po. Then, as you can see po, okay naman po dyan. Nakasama rin na po siya dyan. Then, click finish. Yun na po, nagpakita na po siya. Then, click mo po yung sa may start. Then, wait lang po natin siya. Then, yan na po, nagra-run na po yung sa may Ubuntu. Then, wait lang po natin ulit. Yan na po. Preparing for the installation na po siya. Wait lang po natin ng saglit. At medyo matagal po siya mag-install. Then, as you can see po, andyan na po yung yung na-install natin na Ubuntu po. Then, preparing Ubuntu na po siya. And, wait lang po natin. Wait lang po natin. Lumabas na po yung sa may language niya. Then, choose the English. Click the English and then click next. Click next, next, next. Then, yun na po. Click next lang po. Next, next. Next lang po. Then, create your account. Naglagay lang po ko dyan ng Ubuntu. That's password. Show password. Then, confirm password ko lang po. Then, yan na po. And then, click mo po yung sa my next. Then, as you can see po, sir, is okay naman po siya dyan. And then, yan na po. Okay na, and then, install. Click install. Wait lang po natin siya mag-install. Wait lang po natin. At medyo may kabagalan lang po. Wait lang po sa may installation niya.
Medyo mabagal lang po talaga. Wait lang po natin. Keep patiently para ma-install po ang ating Ubuntu. Wait na lang po natin ng kaunti. Medyo matagal po talaga ang pag-install ng Ubuntu na ito. Konting tiis na lang po. Yan. Ang tagal. Wait lang po talaga natin siya ma-install. Wait lang po natin. At medyo matagal-tagal po ang ating paghihintay para ma-install ang ating Ubuntu. So, keep patiently. Wait lang po natin sa may installation talaga po. So, wag po kayong ma-board pag
kung matagal po ang pag-install ng ating Ubuntu. Because pag na-install naman yan is worth it naman po. Wait lang po natin saglit, sir. Tintis na lang po para mahintay natin ang pag-install ng Ubuntu. Then, yan na po, installation complete. Then, click restart now. Then, antayin lang po natin siya. Naglo-loading pa po eh. Wait lang po natin ulit. Kasi medyo matagal-tagal ang paglo-loading ng Ubuntu na ito. Lang po natin ang saglit. Wait lang po natin. Saglit na lang po ito. Then, yan na po. As you can see po is tapos na po siya mag-install. Loading pa po. Then, yan na po sa may Ubuntu. Nakikita nyo naman po. And then, click mo lang po yung password na nilagay nyo po. Then, as you can see, yan na po yung sa may Ubuntu po. Then, successfully na po siya. Then, next mo lang po. Then, next. Next.
Yun na po. Finish. Okay na po siya. Then meron po tayong tatlong sasagutan na define what is system administration. First is define what is system administration. Shorted to sysadmin is a professional responsible for the day-to-day operation and maintenance of computer systems, networks, and infrastructure within our organization. This ensures that this system runs smoothly, sincerely, and efficiently to support the organization supports and goals. Then second question is define what is system maintenance. Refers to the ongoing activities and tasks performed to ensure that a computer system network of software applications operates reliably and securely and efficiently over its lifespan. It involves a combination of proactive and reactive measures to prevent issues, address existing problems, and optimize performance. Then the three question is what are the benefits of Ubuntu Linux operating system in system administration and maintenance? Ubuntu Linux offers several advantages for system administration and maintenance professionals, making it a popular choice for managing servers, networks, and other IT structures.